25 taon na ang National Tuna Congress at Trade Exhibit, isang mahalagang pagtitipon ng gobyerno, industriya at mamamayan upang pag-usapan ang hinaharap ng tuna sector ng Pilipinas. Sa taong ito, muling pinagtitibay ang ating mga pangako at pinaigting ang mga strategic partnerships. Hindi lamang ito pagtitipon, ito ay plataporma ng talakayan at kolaborasyon. Sa kongresong ito, tinalakay ang mga pulisiya, teknolohiya at oportunidad na magtutulak sa tuna industry na maging mas matatag at globally competitive. Ito kasing National Tuna Congress natin, ito yung venue kung saan nadidiscuss ang iba't ibang issues. So, sa mga participants, nagiging daan ito para maintindihan nila ng mas malalim ano ba talaga ang nangyayari sa ating industriya, kung mayroon na bang mga bagong polisiya ang ating gobyerno or mayroon bang mga bagong technologies or ano ba ang health ng ating tuna stocks. So napakaraming bagay na makakatulong para mas malalim na maintindihan ng bawat stakeholders kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa ating industriya. Napakahalaga po ng Tuna Congress na ito dahil ito ang nagsisilbing plataforma upang pag-usapan ng mga samot-saring issue, mga hamon at mga usapin upang makabuo ng napapanahong polisiya para magiging sustainable ang ating tuna industry. Kasabay ng Kongreso, tampok din ang trade exhibit kung saan ipinakita ng iba't ibang kumpanya, kooperatiba at institusyon ang kanilang mga produkto at inobasyon. Mula sa pangingisda, pagpoproseso hanggang packaging at export, nakikita rito ang kabuuan ng tuna value chain. Ang kagandahan nitong exhibit na to, no, lalo na sa amin, sa part namin, sa Pescador, is lalong nakikilala yung produkto ng Gensan, lalo na yung produkto ng Pescador. So, may mga bagong nagtatanong, na nag-i-inquire. Then after that, nakakakuha ng mga customers. Yun ang magandang na idudulot nitong exhibit na to para sa amin. Ang temang Renewing Commitments and Intensifying Strategic Partnerships ay makikita sa bawat bahagi ng Kongreso at exhibit. Mula sa plenary sessions hanggang networking events, ang diwa ng pagtutulungan at pagbabalik ng tiwala ang siyang naging sentro. Ang kahulugan ng Tuna Congress para sa aming mga malilit mangisda ay isang maayos na pamamahala sa ating pangisdaan. Kasi dito nabubuo yung pag-uusap, pagkooperasyon ng bawat sektor, komersyal man o munisipal, para isaayos yung pangangasiwa at pangangalaga at pamamaraan kung paano natin gawing sustainable ang ating mga fishing industry. Kailangan po natin ito para sa susunod na henerasyon. Kung susubra ho tayo ng pagkuha at walang malinaw na pamamahala, ibig sabihin, nangangahulugan ng pagkasira at pagkaubos ng ating pangisdaan. Para sa akin, yung Tuna Congress is maganda talaga. Para malaman natin kung may mga problema ba tayo sa ating mga tuna, about sa tuna. Para kung short ba tayo, hindi ba, kailangan nating mas maganda yung gawin natin yan, taon-taon. So sa atin, kung mas maganda magtulungan yung lahat ng mga agency, hindi lang si BIPAR. Kahit sa national, magtulungan hanggang sa baba para ma-maintain natin yung sustainable and livelihood ng mga tao natin sa Pilipinas. Hindi natatapos sa Kongreso ang usapan. Ang mga rekomendasyon, commitments at partnerships na nabuo dito ay magsisilbing gabay tungo sa mas sustainable at mas inklusibong tuna industry.
Ang ating pong tuna management plan for the period of 2025 to 2030 is developed through at tinatawag natin an ecosystem approach to fisheries management, wherein we balance the socio-economic benefits with that of the importance of the protection and ecological balance, as well as making sure that these two factors are implemented through a good governance. There are three main goals. Number one is we should maintain the sustainable level of production. Number two, ensure that the benefits are realized and equitably shared among our fisher folks. And number three, ginogovern natin or pinapangasiwa natin hindi lamang ng BIFAR through a good governance. So kapartner natin dito are the local government units, the stakeholders themselves, and of course other national government agencies. Napakahalaga po ng traceability dahil tayo po ay bilang isang fishing nation ay tayo po ay may responsibilidad na labanan ang IUU fishing. And through this National Tuna Congress po, dito po talaga binibigyan ng tuon. Ano ba dapat ang traceability na meron tayo? Because only through traceability can we prevent and avoid po ang IUU fishing. Bilang panawagan sa ating mga stakeholders ng tuna, ipanatilihin lang natin ang ating suporta at ipagpatuloy lang natin ito. Laging makiisa sa lahat ng mga gawaing tinitingnan ang pangkalahatang development ng ating tuna industry. Sa ika-25 taon ng National Tuna Congress at Trade Exhibit, patuloy nating pinagtitibay ang pangakong alagaan at paunlarin ang ating yamang dagat. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, tinitiyak natin na ang tuna, simbolo ng kabuhayan, kalakalan at pagkakaisa, ay magpapatuloy na magbibigay ng buhay at pag-asa para sa mga susunod na henerasyon.